Mapagpalang araw mga kapatid, ang atin pong devotion ngayong umaga ay matatagpuan sa Romans 15 verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ipagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag tayo po ay naging Kristiyano na, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok na dadating sa ating buhay. Ang pagsubok na ito po minsan ay nagpapahirap sa ating kalooban, nawawalan po tayo ng pag-asa o kaya naman po ito ang nagdadala sa atin para manlamig tayo sa Panginoon. Sa mga ganitong panahon ay tila ang hirap pong magtiwala sa Panginoon dahil mas nauna sa atin ang ma-stress, ang mag-worry sa ating mga sitwasyon. But it is very comforting to know na meron po tayong Diyos ng pag-asa na binanggit sa ginawang panalangin ni Paul sa book ng Romans. Ang panalangin ito ni Paul para sa mga nananampalataya sa Panginoon ay pagkalooban sila ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Hindi ipinanalangin ni Paul na ibuhos lang ng Panginoon ang kagalakan at kapayapaan sa puso nila nang walang dahilan, kundi magkaroon ng kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala ang mga mananampalataya sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya ang magdadala ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa madaling salita, ay tulungan silang patuloy na maniwala upang maranasan nila ang kagalakan at kapayapaan sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Sa bandang huli, makikita po natin na hiniling ni Paul na magkaroon sila ng ganitong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang sila ay managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hiniling ni Paul sa Diyos na bigyan sila ng higit pa sa pangkaraniwang pag-asa ng tao. Humingi siya ng supernatural na pag-asa sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na hindi natin kayang ibigay sa ating mga sarili. Napakagandang panalangin na hilingin sa Diyos na makaranas ang iba o ang ating sarili ng bagay na ito. Ano pa po ba ang ating mahihiling para sa ibang mga mananampalataya kaysa sila po ay mapuspos ng kagalakan, kapayapaan at sagana sa pag-asa? At siya rin pong panalangin natin para sa ating mga sarili. Ang buhay po ay hindi madali. Ang mundong ito, ang pamumuhay sa mundong ito ay hindi madali. Gayunpaman, sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, maaari po tayong magkaroon ng pag-asa. Kahit na sa mahirap na mga kalagayan, maaari tayong maniwala sa Diyos para sa kagalakan at kapayapaan. May mga panahon na alam natin na may pagsubok tayo, ngunit nakikita natin ang ating mga sarili na umaawit sa Panginoon. Iyon po ay dahil sa kapayapaang inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, malalampasan natin ang pinakamahirap na sitwasyon ng may kagalakan. Alam nating tayo ay sasamahan ng Diyos hanggang sa huli. Kaya ngayon, maging kaaliwan sa atin na alam natin na ang ating Diyos ng pag-asa ay mabuti at makakaya natin ito. Ano man ang kahirapan, malalagpasan natin ito ng may kagalakan at kapayapaan kasama ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nawa kung anumang pagsubok ang meron ka ngayong kapatid, ang iyong pinagdadaanan, anumang kahirapan, ang Diyos po ay nariyan para tulungan tayo. Ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay ilalagay niya sa ating mga puso. Sabi nga po, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi niya tayo ipapanalo. Nawa po ay maging kagalakan at kapayapaan po sa atin ang mga pangakong ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang aking dalangin sa bawat isa, nawa ay puspusin nawa tayo ng ating Panginoon ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Muli magandang umaga at mapagpalang araw sa ating lahat.